Kapag nakikita natin ang mga problema ngayon, madaling isipin na papunta sa masama ang mundo natin. Pero alam mo, may magandang dahilan para maging hopeful tayo sa mga bagong development sa science at technology. Ang isang magandang kinabukasan ay mas posible ngayon kaysa dati. Kaya, paano kung maging awesome ang future? Tara, alamin natin kung ano ang magiging itsura ng future ng tatlong syudad kung gagamitin natin ang mga tools na meron na tayo para solusyonan ang mga problema ngayon. Ang mga vision na ito ay inspired ng solar punk, isang art at social movement na nag-i-imagine ng sustainable worlds kung saan ang mga tao, kalikasan at teknolohiya ay magkakasama ng maayos. Taong 21-25. Dati, paubos na ang tubig sa Los Angeles at umaasa ang mga residente nito sa 5 milyong kotse. Ngayon, ang mga tao ay naglalakbay sa Highway 101 gamit ang electric bikes, bus at tren. Walang bayad ang mga serbisyong ito. Sa halip, nagbibigay ang mga tao ng kanilang technical o gardening skills o nagbibigay ng entertainment para sa iba habang naglalakbay sila sa buong taon. Ang sikat ng araw ay angkop sa LA para sa solar infrastructure, pero limitado pa rin ang tubig. Ginagawa ito ng mga naninirahan sa siyudad sa pamamagitan ng pagpapanatili ng water-efficient farms sa mga high-rise at sa loob ng 17 milyong square meters ng lupa na dating parking spaces. Dito, ang mga estudyante at siyentipiko ay naghahalo ng lokal na prutas, gulay at butil na may nutrients. Gumagawa din sila ng portable farms, pinapatong ang mga layers ng halaman at fertilizer sa temperature-controlled shipping containers na maaring ihatid sa mga residente ng siyudad at sa iba pa. Sa Lagos, Nigeria, totally transformed na ang coastline ng siyudad. Dati, ang sand mining at urban expansion ay nagdulot ng pagkasira ng halos 84% ng shoreline na naglagay sa siyudad sa panganib na matinding pagbaha. Pero nag-respond ang siyudad sa pamamagitan ng pag-restore ng mga wetlands na ngayon ay nagsisilbing natural sponges. Isang komplikadong hanay ng mga tubo na may turbines ang kumukuha ng enerhiya mula sa umaagos na tubig at ginagawa itong kuryente. Ito ang nagbibigay ng kuryente sa mga gusali at serbisyo sa buong Lagos, tulad ng sikat na Balogun Market ng siyudad, kung saan nagtitipon ang mga tao para mag-trade, mag-socialize at mag-entertain. Sa tabing dagat, inaalagaan ng mga tao ang libu-libong native mangrove plants na nagsisilbing carbon sinks, naglilinis ng mga pollutants ng nakaraan, at sumusuporta sa biodiversity. Sinasalubong ng lugar na ito ang mangrove sa maraming paraan. Ginagamit ng mga lokal na designer ang tannins nito para kulayan ang mga tela, habang sinasaliksik naman ng mga siyentipiko ang pharmaceutical potential nito at ang mga gamit nito bilang natural pesticide sa malayo. So imagine this, talagang sinisimulan ng yakapin ng mga tao ang sustainable fishing practices at ginagamit pa nga ang fish processing waste para magpaandar ng mga barko, floating farms at public housing. Ang cool, di ba? Samantala, sa Sao Paulo, Brazil, totally reimagine na ng siyudad ang pabahay mula sa industrial past nito. Dati nahihirapan sila sa matinding polusyon at halos 1/3 ng populasyon ay nakatira sa maruming kondisyon. Pero ngayon, ang mga homeschool, local government buildings at entertainment spaces ay gawa sa repurposed materials mula sa lumang auto industry. Ang mga gusaling ito ay gumagawa ng sarili nilang solar power at kumukuha pa ng tubig ulan para magamit muli. Sa gitna, may bagong solar football stadium na hindi lang gumagawa ng enerhiya, kundi nagsisilbi ring incubator para sa pagpapalago ng mga native plants. At sa mga lugar na toxic pa rin ang lupa, inaalagaan ng mga citizen scientists ang libu-libong mushrooms. Ang mga mushrooms na ito ay naghihiwalay sa mga bonds ng mga chemicals na dekada nang nanatili sa lupa pagkatapos masunog ang langis, gas, at basura ng bahay. Pagkatapos, gumagawa sila ng bagong spores na umaakit sa mga insekto at ibon pabalik sa lugar. Muli, ang mga bersyon na ito ng Lalagos at Sao Paulo ay talagang nagpapakita kung ano ang ibig sabihin ng buhay na konektado sa mga pangako at limitasyon ng kapaligiran nito. At alam mo, kahit na mukhang malayo pa ang future na ito, actually achievable ito. At baka hindi pa nga tayo aabot ng 100 taon para marating ito sa buong mundo. Ang mga komunidad sa buong mundo ay niyayakap na ang mga ideyang ito at ang mga katulad nito para makabuo ng mas sustainable na sistema.
Sa Vancouver, ang mga Indigenous First Nations ay nagtatayo ng abot-kayang net zero housing projects na may green spaces at bike infrastructure. Sa Singapore, ang mga urban farms ay umuunlad sa mga skyscraper at maging sa loob ng mga lumang bilangguan. Sa Prague, ang urban beekeeping ay sumisikat sa mga hotel at teatro. Ang optimismo ay talagang isang malakas na puwersa, kaya nitong gumalaw sa atin, mula sa natural technologies hanggang sa renewable energy. Napakaraming transformative tools ang nasa ating mga kamay. Ang kailangan lang natin ay ang kagustuhang gamitin ang mga ito. Kaya kung nagtataka ka kung saan magsisimula, tingnan ang edted.com Earth School para sa isang action guide na nagpapakita ng pinaka-epektibo at mahalagang hakbang na maaari mong gawin at ng iyong komunidad ngayon. O, alam mo, tingnan mo ano ang magiging itsura ng future Earth kung wala tayong gagawin.